Isang mapagpala po sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat. Sharing the Word of God. So, ang ating pong pagninilay-nilayan, magbabahagi po tayo ng Ebanghelyo. So, welcome po sa ating gawain sa The Word God Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. Narito po ako upang magbahagi ng Ebanghelyo sa bawat isa sa inyo dahil mahalaga yung kaligtasan ng sangkatauhan sa ating pong lahat, mga kapatid. So bago po natin simulan, so isang mapagpalang po ng nakikinig ngayon. Sa lahat po ng narito sa lugar nito, salamat, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. So tayo po manalangin sa Panginoon. So i-open po natin yung ating puso't isipan sa magandang balita mula sa Panginoong Jesucristo. So tayo po manalangin sa Panginoon. Yes, good morning, Father God in Heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami sa iyong presensya ngayon na may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa bagong araw at bagong pagkakataon na binigay mo sa bawat isa sa amin upang kami ay maging saksi ng iyong kabutihan at pag-ibig. Panginoon, tinawag ninyo kami upang magdala ng magandang balita, mabuting balita. Salamat, Panginoon, na manalo ng kaluluwa para sa iyo, Panginoon, para sa Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin sa iyo ang paggabay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na kayo ang manguna sa aming mga salita. Salamat, Panginoon, na ang aming mga gawa at ang aming mga puso. Salamat, Panginoon, na binubuksan mo ang aming puso ng iyong karunungan, kapayapaan, kaligayahan at pag-ibig sa bawat isa sa amin, proteksyon at mga pagpapala sa aming buhay. Panginoon, ikaw lamang. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon, na binubuksan mo ang puso. Binubuksan mo ang mga puso ng aming kakausapin upang maunawaan ang bawat katotohanan ng iyong mga salita at tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng tapang, karunungan at pag-ibig habang kami ay nagbabahagi ng iyong salita, Ebanghelyo. Salamat, Panginoon, na ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. So ano nga ba yung magandang balita? Ayon sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ang tao ay makilala, sumampalataya at tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon Jesucristo. Dahil ito yung sinasabi sa Banal na Kasulatan na dapat alam natin kung paano tayo maging liwanag ng sanlibutan. So kaya nga ito yung patotoo na dapat tayo maging liwanag ng sanlibutan. Kaya dapat nating ibinabahagi ang salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, Romans 10 verse 17. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. So kaya nga ito yung pananampalataya ay hindi nagmumula sa pagsisikap o damdamin ng tao, kundi ito yung sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ang pinagmumulan na gumigising at nagpapatibay sa pananampalataya. So ito yung ipinapaalala sa atin na ang kahalagahan ng regular na pakikinig, pagbabasa at pagbulay-bulay ng magandang balita. Dahil ito ang tunay na pananampalataya, hindi sa nakikita o nararamdaman, kundi sa sinasabi ng Banal na Kasulatan. So ito yung tunay na kapangyarihan ng nasa Biblia. Hindi galing sa pananalita ng tao, kaya't mahalaga na ang Ebanghelyo ay ang ating pakikinggan. So maraming salamat po sa lahat po na nakikinig ngayon. Hindi ko na nakikinig ngayon. So good morning po sa ating lahat. So kaya nga ito yung dahil dapat nating malaman na malinaw ang Ebanghelyo dahil ang lahat ay makasalanan. Kaya't sinasabi niya sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So mahalaga ang ating kalagayan bilang mga mananampalataya.
Kaya ito yung isang katotohanan. Ang bawat tao ay nagkasala, walang sino man ang matuwid sa kanilang sarili. So kaya nga sinasabi, dahil sa pag-ibig, ang ibig sabihin ng maikli ay bumababa tayo. So ibig sabihin ng pamantayan ng kabanalan ng Diyos. So ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating lubhang pangangailangan para sa biyaya ng Diyos at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan lamang ng Diyos. Ito yung mahalagang mensahe na dapat nating malaman, sapagkat sa kabutihan, hindi humihinto. Ito yung sinasabi na pinapaliwanag niya tayo na malayang inaring ganap sa pamamagitan lamang ng biyaya. So tayo'y ariing ganap sa pamamagitan lamang ng pagtupos ng ating Panginoon Kristo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung wala ang Panginoon Kristo, hindi mababayaran yung ating kasalanan. Dahil sinasabi niya, mahalaga na alam natin kung ano ang dahilan. So kaya't sinasabi niya sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lamang nino, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon Kristo. Dahil ang kasalanan ay palaging nagbabayad ng kabayaran. So, kamatayan, espiritual na pagkakahiwalay sa Diyos, physical na kamatayan. So, walang hanggang paghuhukom. So kaya nga ito, ngunit ang Diyos ay nag-alok ng isang bagay na lubhang kakaiba, isang libreng regalo. Hindi ito nakukuha ng kahit sino, ngunit ibinigay ito sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon Kristo. Ito yung kaloob na ito ay buhay na walang hanggan, na matatagpuan lamang sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo. Walang sino mang makakatanggap ng kaloob na buhay na walang hanggan except kung tayo ay maniwala, manampalataya sa Panginoon Kristo. Dahil dito, ito yung nakukuha ang kaibahan sa kung ano ang nararapat sa atin. So kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Excuse me. Ito yung buhay sa pamamagitan ng pagkikipag-isa natin sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga, ang Panginoon Kristo mismo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. So dahil dito, mababasa natin sa Romans 5 verse 8, sabi niya, datapat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. So mahal na mahal tayo ng Diyos. Nang tayo'y mga makasalanan pa, ang Panginoon Kristo ay namatay para sa atin. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinakita niya sa atin, hindi lamang ipinahayag. Malinaw na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ng Panginoon Kristo. Kaya nga, ang Panginoon Kristo ay hindi namatay para sa mga matuwid, sa mga karapat-dapat, ngunit para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. So, tayong lahat ay makasalanan. So, kaya kailangan natin ng isang matuwid na ang Panginoon Kristo. So, kaya nga ito'y sinasabi na ito ay nagpapatunay na ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa ating pagiging karapat-dapat, kundi ito sa biyaya lamang ng Diyos. So, ito yung sinasabi na sa biyaya at awa ng Diyos. So, ang krus ay ang pinakahuling larawan ng walang pasubiling pag-ibig. Ang Diyos na umabot noon tayo ay nasa pinakamasama. So, umaabot nung tayo pa ay nasa pinakamasama. Dahil dito, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. So dahil dito, ito yung for us in John chapter
3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that soever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So ito yung katotohanan ng kaligtasan na siya lamang ang ibinigay sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Kung ipapahayag natin na tayo sumasampalataya sa Kanya, tayo'y maliligtas. Kaya nga naniniwala po ba tayo? So kung tayo po'y naniniwala, kailangan po nating ipahayag. Dahil sinasabi niya sa banal na kasulatan sa Romans chapter 10 verse 9, sabi niya rito, na kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Kristo at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mangmuli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sa verse 10, sapagkat sa puso ng tao ay sumasampalataya at sa katuwiran at sa pamamagitan ng bibig, ang pagpapahayag ay ginagawa sa ikaliligtas. So ito yung kaligtasan ay parehong panloob at panlabas. So maliligtas tayo dahil tayo ay sumasampalataya. So naniniwala ka ba sa iyong puso, sa katuwiran, sa harapan ng Diyos? So kung naniniwala tayo, tayo maliligtas. So kaya nga ito yung pagtatapat sa pamamagitan ng ating mga bibig. Ang kaligtasan, ito yung pampublikong pagkilala sa pananampalataya. Kaya nga, ito ang pagkabuhay na mangmuli ay sentro ng pananampalataya, ay nakasalalay hindi lamang sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, kundi pati na rin sa katotohanan na siya ay buhay. Buhay siya. So kaya ito'y binabago ang tunay na pananampalataya, ang puso at matapang na ipinapahayag ang mga salita at kilos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. So kaya sinasabi pa nga niya, kung tayo ay nananampalataya, tayo ay tatanggapin natin ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So naniniwala po ba kayo na kayo ay magiging anak ng Diyos? Dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo, tayo magiging anak ng Diyos. So ito yung katotohanan na sinasabi sa banal na kasulatan in John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the Son of God, even to them that believe on His name. So ito yung sinasabi na tayo magiging anak ng Diyos. So naniniwala po ba tayo na tayo magiging anak ng Diyos? Kailangan natin na tanggapin natin siya. So hindi tayo magiging anak ng Diyos kung hindi natin siya tatanggapin. Dahil ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo ay higit pa sa pakikinig tungkol sa Kanya. Ito ay nangangahulugan ng paniniwala, pagtitiwala at pagtanggap sa Kanya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang pangako niya, those who believe are given the right, privilege, authority to become children of God. So, kung gusto po natin na tayo maging anak ng Diyos, kailangan natin na maniwala tayo para tayo ay may karapatan, may privilege na maging anak ng Diyos. So, ito yung katotohanan na tayo anak ng Diyos kapag tayo sumampalataya. Hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng gawa o pamana. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, tayo ay magiging anak ng Diyos. To be a child of God means belonging to His family, sharing His love, and living under His. Pagiging anak ng Diyos ay nangangahulugan ng pagiging kabilang sa Kanyang pamilya, pagbabahagi ng Kanyang pagmamahal at pamumuhay sa ilalim ng Kanyang pangangalaga. So, gusto naman natin na tayo mga anak ng Diyos, kaya dapat maniwala tayo at tanggapin natin siya. So, ito yung inaanyayahan tayo bilang mga mananampalataya. Hindi ito sa reliyon.
So walang relihiyon na makakapagligtas. Wala ring relihiyon na mailigtas niya ang kanyang sarili. Hindi kaya ng relihiyon na iligtas ang mga katauhan. Kundi ito lamang yung personal na relasyon natin sa Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, kung gusto po natin na tayo ay maging anak at tayo mailigtas, ipapahayag po natin sa ating mga bibig ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng panalangin ito, sundan po natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita. Nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan, sinasadya man ito, hindi sinasadya. Salamat na pinatawad mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. At Panginoon, salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So tayo po ngayon mga kapatid ay anak na tayo ng Diyos at tayo ay magpatuloy tayo sa pakikinig ng magandang balita. Amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, tayo ay magiging maliligtas tayo dahil ito yung patutuo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos dahil sinasabi niya, it is written in Acts chapter 1 verse 8, in Acts chapter 1 verse 8. Datapwat, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So tayo magiging saksi dahil sa pamamagitan ng ipinangako ng Panginoon Kristo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin upang ihanda tayo bilang mga mananampalataya para sa kanyang misyon. So ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay hindi para sa sarili, kundi para sa pagpapatotoo tungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. So ang patutuo na ito yung nagpapakita ng Ebanghelyo, ibahagi natin sa buong sanlibutan ang magandang balita sa lahat na nakapaligid sa atin. So, mga sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung pinakamalaking bahagi ng mundo, ang pandaigdigang misyon ng sangkatauhan, na ito yung para sa misyon ng bawat mananampalataya at simbahan hanggang sa ngayon. So kaya nga hindi natin kayang maligtas ang ating sarili. Ngunit sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo na nagbubukas ng ating isipan at nagbabago ng ating puso, tayo ay magiging saksi. So kaya nga bilang mga mananampalataya, kailangan natin na tayo'y laging magbasa ng Biblia. Ituro dahil ito yung bagong bilang mga mananampalataya. Tayo'y tinawag na bagong buhay. Once na naniwala tayo, naging anak tayo ng Diyos, ito yung sinasabi na tayo'y binago na. So ibig sabihin, hindi na tayo makikisang-ayon sa pattern ng mundo. Kaya't sinasabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is New creation. all things are passed away, behold, all things are become new. So, ibig sabihin, ang pagiging sa pakikipag-isa sa Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y nagdudulot ng ganap na bagong simula. So, the believers is the new creation transformed in nature, identity, and purpose. So, bilang mga mananampalataya ay isang bagong nilikha
Ito yung nabago sa kalikasan, pagkakakilanlan at layunin. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan upang tayo ay maging kaisa sa layunin. Pagkakakilanlan natin, ito yung nabagong kalikasan. Sabi dito, the old sin, old things, ito yung sins, guilt, condemnation, no longer defines us. Ibig sabihin, yung mga nakaraan natin, mga lumang bagay, yung lumang kasalanan, pagkakasala, paghatol, ay hindi na tumutukoy sa atin. Dahil in our Lord Jesus Christ, there is a renewal. New heart, new desire, new life, new direction. New life direction. So it means, yung sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Kristo, mayroon tayong pagbabago, isang bagong puso, isang bagong pagnanasa, isang bagong direksyon ng ating buhay. Kaya nga, it is written in Ezekiel chapter 36 verse 23, a new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. So sabi niya, bibigyan ko naman kayo ng bagong puso, sabi ng Panginoon. At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu, at aking aalisin ang batong puso sa inyong laman. At bibigyan ko kayo ng pusong laman. So ito yung pagtuturo sa bawat isa sa atin, ang katuparan ng pangako sa bawat isa sa atin. Na sinasabi niya, na ito yung isang araw sa isang araw kung kailan papalitan ng Diyos ang ating matigas na puso ng magiliw at tumutugon na mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu na binigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga in Christ, this promise comes alive. So believers receive a new nature transformed by grace. So ito yung katotohanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo, ito ay nabubuhay. Ang mga mananampalataya ay tumatanggap ng isang bagong kalikasan na binabago ng biyaya. So, ibig sabihin, ang luma, ito yung luma, yung makasalanan, pag-imagsik, pagpapakasala ay wala na sa atin. Dahil ito na yung bago sa pamamagitan ng salita ng Diyos, katuwiran ng Diyos, buhay, pamumuhay na pinamumunuan ng banal na espiritu ay nagsisimula na tayo. So ito na yung katotohanan. So kaya nga hindi ito sinasabi na hindi ito yung pagpapabuti sa ating sarili, kundi ito yung isang espiritual na muling pagsilang na tanging Diyos lamang ang makakagawa sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat na mananampalataya. So kaya nga ito'y sinasabi na dapat nating isaalang-alang, kaya ito narito kami upang magbahagi ng magandang balita dahil ito yung itinuturo sa bawat isa sa atin na sinasabi niya in Matthew chapter 28 verse 19. Sabi niya, kaya tumayo kayo at turuan ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So this is the Great Commission, our Lord Jesus Christ command to make disciple of all nations. So ito yung dakilang utos sa atin na gumawa tayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. So kaya normal na nagbabahagi kami ng magandang balita dahil ito yung isang commission, ito yung dakilang utos sa atin. Ito ay nasasangkot ng pagpunta, pagbibinyag at pagtuturo, isang panawagan ng evangelism or discipleship. So ito yung sinasabi na baptism is the name of the Trinity, marks identification with God's covenant family. So ang bautismo sa pangalan ng Trinity ay nagmamarka ng pagkakakilanlan ng tipan ng pamilya ng Diyos. So kaya sinasabi pa niya in Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So ibig sabihin, ito sabi ng
sabi ng Panginoon, ituro sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa iyo at narito ako'y sumasayo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya narito kami upang magpahayag ng magandang balita. Tayong lahat ay inutusan, ipinapangako ng Panginoong Kristo na sa lahat ng nagbabahagi ng Ebanghelyo, ang kanyang presensya ay nasa bawat mananampalataya na nagbabahagi ng Ebanghelyo, na nagbibigay ng lakas ng loob at katiyakan sa misyon. So ito yung malinaw na layunin ng bawat mananampalataya, lalong-lalo na sa mga gawain sa simbahan, na ipalaganap ang Ebanghelyo at tulungan ng mga tao na mamuhay lamang sa pagsunod sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga ito yung sinasabi na upang tayo'y maging mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. So yan ang magandang balita na ito yung galing mismo sa pagpapahayag ng Panginoong Kristo ng mabuting balita. Hindi ito sa pilitan o hindi ito sa debate or sa galing ng talino ng tao. Ngunit ito yung pagpapahayag ng mabuting balita ay may kasamang pagmamahal, panalangin at patotoo na tanging ang Panginoong Kristo lamang ang tagapagligtas at tayo'y kasangkapan lamang. So ang pinakamahalaga, ang kaluluwa ang layunin, hindi bilang reputasyon. So kaya nga ito yung tunay na pagsunod sa utos ng ating Panginoong Kristo. The Great Commission, pagbabahagi ng Ebanghelyo mula lamang sa kasulatan ng Panginoong Kristo at pagtuturo sa mga bagong mananampalataya hanggang tayo ay lumago sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon sa oras na ito. Pagpalain po tayong lahat. God bless everyone. So tayo po'y manalangin. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, tayo po'y manalangin at pagpalain po tayong lahat. So manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin sa langit, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong privilege na makabahagi sa gawain ng pagliligtas ng sangkatauhan sa bawat kaluluwa. Salamat Panginoon sa iyong salita na aming inaibahagi at sa banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa mga tao na narito Panginoon. Panginoon, patuloy po ninyong hipuin. Salamat Panginoon na patuloy ninyong hipuin ang bawat mga puso ng mga taong nakikinig ngayon sa iyong mabuting balita. Salamat Panginoon na tumubo ito at mamunga ang mga binhi ng iyong salita sa kanilang buhay at magbubunga ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, complete ang pag-ibig, pagpapala, proteksyon, good health, satisfying life sa lahat ng nakikinig ngayon. Salamat Panginoon na dinadalangin namin na kami rin ay na mga lingkod ninyo ay manatiling tapat, masigasig at puspos ng pag-ibig sa patuloy na gawain ito. Salamat Panginoon na patuloy ninyo kaming gamitin bilang ilaw at asin ng mundong ito. Salamat Panginoon sa katuparan, kapurihan, karangalan at pasasalamat ay aming ibinabalik sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa divine protection na ginagabayan mo ang bawat narito, Panginoon, sa gawain ito. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang ang pupuri at salamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye for now.